Narinig mo na ba ang kasabihang kahit gaano kakagaling sa isang bagay, palaging may isang Asian kid na mas magaling pa kaysa sayo at iyan ang buong buhay ni Orhan na kilala siya bilang isang jack of all trades, ibig sabihin kaya niyang matutunan ang halos kahit anong kasanayan. Pero kahit gaano pa siya magsikap ay palaging may tao na mas magaling kaysa sa kanya, kaya kailangan niyang humanap ng paraan para malalampasan ang kanyang kahinaan at isang araw, habang nagtatrabaho si Orhan sa kanyang mesa bigla na lang sinabi ng party leader sa kanya na siya ay tinanggal na sa party. Ipinaliwanag ni Oliver kay Orhan na matagal na niyang binaliwala ang hindi balanse na lakas sa party, dahil magkaibigan sila mula pagkabata at gusto niyang manatili si Orhan sa kanyang tabi, pero sa puntong ito ay hindi na niya maipagkakaila na ang pananatili ni Orhan sa party ay magpapabagal lang sa grupo. Sinisikap talaga ni Oliver na maging maayos at dahan-dahan na ipaalam ito kay Orhan, pero ang dalawa pa nilang kasama ay sobrang bastos na sina Ellie at Derek ay tinawag si Orhan na pabigat at sinabi nilang mas magiging maayos ang team kung wala siya. Kahit hindi kailanman sasabihin iyon ni Oliver ng harapan ay may katotohanan ang kanilang mga paratang, kaya hiniling niya kay Orhan na formal na magbitiw sa hero party at labis na nasaktan si Orhan habang naaalala niya kung paano nila binuo ni Oliver ang party 8 taon na ang nakalipas, kung paano silang mabilis na umangat hanggang S-rank ng magkasama. Sila pa nga ang unang nakaabot sa ika-74 na palapag ng Great Southern Dungeon kaya't hindi niya maintindihan kung bakit siya iniiwan ni Oliver ngayon. Nilinaw ni Oliver na nauunawaan niya kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng isang enchanter tulad ni Orhan na kayang gumamit ng support magic para sa party. Pero noong nakaraang buwan sa isang pinagsamang raid ay napansin niya kung paano lumaban ang isang ibang S-rank party kasama ang kanilang support mage, at sa totoo lang ay mas pangit ang support magic ni Orhan kumpara sa babaeng iyon at hindi man lang ito maitatanggi ni Orhan dahil alam niyang totoo ito. Palaging katamtaman lang ang kanyang support magic kahit gaano pa siya mag-practice, pero sinasabi niya na ang tanging dahilan kung bakit napaka-mediocre ng kanyang mga spell ay dahil sa gusto talaga niyang siya ay magiging isang swordsman, ngunit kinailangan niyang lumipat sa support magic para mabalanse ang party. Gayunpaman bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin ay pinuputol siya ni Derek at pinapaalala sa kanya na ang tanging dahilan, kung bakit kinailangan ni Orhan na maging isang enchanter ay dahil mas mahusay si Oliver sa swordsmanship kaysa sa kanya. Kayang gumamit ni Orhan ng espada at mag-cast ng support magic pero sa kabuuan, katamtaman lang talaga ang antas ng kanyang kakayahan at kahit gaano man ito ikinasusulklam ni Oliver na gawin sa kanya, sinabi niyang nakahanap na siya ng kapalit na enchanter. Kaya hindi na kailangan ang tulong ni Orhan at alam na niya na ayaw sa kanya ng dalawa pa nilang kasama. Pero kung si Oliver mismo ang nagpapaalis sa kanya wala na talaga siyang dahilan para manatili sa party na ito, tumayo siya at nagsimulang maglakad papunta sa pintuan at habang siya ay papalabas na, sinabi ni Anneli kung gaano siya kasaya na hindi na siya nandito para utus-utusan sila. Dagdag rin niya na huwag siyang masyadong masama ang loob sa sarili niya dahil sapat pa rin ang kanyang kakayahan para maging isang A-rank adventurer, pero ang isang mababang uri ng mandirigma tulad niya ay hindi na bagay na maging bahagi ng isang S-rank party. Masakit pakinggan iyon mula sa kanya kaya't nagpa siya si Orhan na mag-isa na lang at harapin ang Southern Dungeon para patunayan na hindi siya mababa, maaaring hindi ang pinakamahusay ang kanyang sword skills, pero sapat pa rin ang lakas nito para harapin niya mag-isa ang isang grupo ng mga goblin. Dahil marunong din siyang gumamit ng support spells, nagagawa niyang palaging palakasin ang sarili niya gamit ang strength magic para gawing mas madali ang kanyang mga laban at medyo mahirap makuha ang tamang timing. Pero sa sapat na pagsasanay ay magagawa niyang mag-cast ng mga spell ng walang kahirap-hirap kahit nasa gitna ng laban, at wala nang muling tatawag sa kanya na walang silbi at matapos niyang tapusin ang pangangaso ng mga goblin sa araw na iyon, nagtungo siya sa teleportation crystal upang irehistro ang kanyang card para sa susunod na pagkakataon ay diretsyo na siyang makapunta sa ika-7 palapag. Ngunit habang naroon siya ay may nakita siyang isa pang party na patakbong papunta sa crystal, nagsimula siyang lumayo dahil mas gugustuhin niyang huwag makialam sa mga hindi niya kilalang tao, ngunit habang siya ay papalayo ay narinig niyang nagpapanik ang mga miyembro ng party dahil sila ay biglang inatake ng isang grupo ng mga orc. Habang desperado silang tumatakas ay may isang kasapi ng kanilang party na naiwan at sinubukan ng leader na kumbansihin ang sarili na tama ang desisyong iwan siya, dahil mamamatay silang lahat kung sinubukan nilang lumaban. Tinanong siya ng iba kung babalik ba sila para iligtas ang babae,
Ngunit hindi iyon naisip ng leader na magandang ideya dahil hindi raw sila sapat na malakas para talunin ang lahat ng orc, gayunpaman ay narinig ito ni Orhan at kahit wala itong kinalaman sa kanya, hindi niya matanggap ang ideya na may ibang taong iniiwan ng sariling party. Kaya hinarap niya ang leader ng party at ininsulto ito dahil iniwan niya ang isang kasamahan para mamatay. May isang miyembro ng party ang na-offend at sinubukan na suntukin si Orhan, sumisigaw na wala siyang ibang pagpipilian dahil hindi siya sapat na malakas para iligtas ang babae. Ngunit ibinagsak ni Orhan ito at tinawag na walang silbi bago hiningan ng sagot kung saan iniwan ang babae, samantala sa ibang bahagi ng dungeon ang tinutukoy na babae ay napalibutan na ng mga orc, at mabilis silang lumalapit sa kanya at sinubukan niyang maglagay ng barrier para manatiling ligtas. Ngunit wala na siyang mapuntahan at sandali na lamang bago mabasag ng mga orc ang depensa, tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang tuluyan ng makalusot ang mga orc at halos tiyak na ang kanyang kamatayan, ngunit sa huling sandali na isang wind spell ang nakast sa harap ng mga orc, itinulak sila palayo at nagbigay ng oras para si Orhan ay humarap sa babae upang protektahan siya. Nagulat ang babae dahil hindi niya inaasahang may darating para iligtas siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita kay Orhan ay sinimulan na ng mga orc ang kanilang pag-atake, kaya tumakbo siya pasulong upang salubungin ang mga ito. Inakala ni Sofia na isa lamang siyang swordsman ngunit ikinagulat niya nang makita niyang nagcast si Orhan ng support magic sa sarili niya sa gitna ng laban, pagkatapos nito ay hiniwa ni Orhan sa dalawa ang isa sa mga orc at para mas maging madali ang laban, in-enchant niya ang kanyang espada ng sharpness 5 upang harapin ang natitira pa. Mas marami pala ang mga orc kaysa sa inaasahan niya kaya nauunawaan niya kung bakit napilitan tumakas ang party, at baka kailangan pa niyang humingi ng paumanhin sa kanila sa bandang huli, ngunit para sa isang taong may antas ng kakayahan tulad niya madali lamang itong harapin. Sabay-sabay na sumugod sa kanya ang natitirang mga orc kaya't nagsimulang hiwain ni Orhan ang mga ito isa-isa, at labis na namangha si Sofia dahil wala pa siyang nakikitang ganitong laban noon at nang matapos ang lahat, hinarap ni Orhan ang babae at tinanong kung ayos lang siya. Ngunit labis siyang nagulat kaya't ang nagawa na lang niya ay bumagsak sa lupa at humagulgol ng todo. Siniguro ni Orhan na ligtas siya at tinulungan siyang makalabas ng dungeon at pagkatapos noon ay nagsimula na siyang umalis, ngunit tinawag siya ng babae at sinabi na nais niya siyang pasalamatan ng maayos sa pagligtas sa kanya. Kaya nagpakilala siya bilang Sofia Clotl at nakilala ni Orhan ang apelyidong Clotl at napansin din niya ang crest sa kanyang balabal, kaya wala na siyang pagdududa sa kanyang pagkakakilanlan at nagpakilala rin siya sa kanya, at pagkatapos ay inalok ni Sofia na ililibre si Orhan ng hapunan ngayong gabi bilang pasasalamat. Sa una ay tumanggi si Orhan ngunit talagang mapilit si Sofia kaya't sa huli ay pumayag din siyang sumama. Maya-maya pa ay dinala siya ni Sofia sa isa sa mga paborito niyang restaurant kahit hindi ito ang pinakasosyal na lugar, gustong-gusto niya ang pagkain dito kaya iniisip niyang magugustuhan din ito ni Orhan. Napansin ni Orhan na ang karatula sa labas ay may parehong crest na nasa balabal ni Sofia at malinaw na miyembro siya ng Night Sky Silver Rabbits, isa sa pinakamalalaking guild sa kaharian at napakalakas ng clan na ito, kaya nagsimula siyang mag-alinlangan kung tama bang makialam sa buhay ni Sofia dahil maaaring maging komplikado ang mga bagay. Bigla namang namataan ni Sofia ang kanyang kapatid na nakaupo sa isa sa mga mesa kaya't nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Ipinaliwanag ni Selma na may meeting siya sa malapit kaya napagdesisyonan niyang doon na rin maghapunan. Ngunit bukod doon ay tinanong niya si Sofia kung bakit may kasama itong lalaki dahil masyado pa raw siyang bata para magkaroon ng boyfriend, ngunit nang mas tingnan niya ng mabuti ay napagtanto niyang si Orhan pala ang lalaki at magkakilala sila. Nagulat si Sofia na kilala ni Orhan ang kanyang kapatid ngunit para kay Orhan ay imposibleng makakalimutan niya ito. Si Selma Clotl ang leader ng pinakamalakas na S-rank party sa Silver Rabbits at siya rin ang pinakamalakas na enchanter sa buong kontinente. Siya ang dahilan kung bakit labis na nirerespeto ang mga support mage pagdating sa pagbuo ng mga party, at nagkataon pa na siya rin ang parehong enchanter na ginamit na batayan ng party ni Orhan para paaalisin siya at alam ni Orhan na kabilang din si Sofia sa Silver Rabbit clan, ngunit hindi niya inaasahan na may direktang kaugnayan siya kay Selma. Wala rin siyang maalala na may ginawa siyang anumang nakasakit kay Selma, kaya hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit ito sa kanya at lumapit si Selma sa kanya at hinarap siya, tinatanong kung sa tingin niya ba ay nararapat na makipag-date siya sa kanyang 14 anyos na kapatid sa ganitong oras ng gabi.
Naiintindihan ni Orhan kung bakit nag-aalala si Selma kaya tiniyak niyang nagkakamali lamang ito ng akala at wala siyang kahit anong romantiko na interes sa kanyang kapatid, ngunit ang paraan ng pagkakasabi niya nito ay lalo pang nagpagalit kay Selma, dahil inakala niyang sinasabi niyang hindi sapat ang ganda ni Sofia para sa kanya. Nakiusap si Sofia kay Selma na itigil na ang paggawa ng eksena sa harap ng lalaking nagligtas ng kanyang buhay, at nang malaman ni Selma na si Orhan ang nagligtas kay Sofia, labis siyang humingi ng paumanhin sa kanyang pagiging bastos at pinasalamatan siya sa kanyang tulong. Umupo silang lahat at ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong klaseng pag-uusap sina Orhan at Selma. Ipinaliwanag ni Orhan na nagkakilala sila noong raid noong nakaraang buwan at dahil pareho silang enchanter ay madalas silang magkasama. Bagamat kadalasan ay tumutulong lamang siya kay Selma ay iginiit niya na malaki ang naitulong niya, at iyon ay inaasahan naman mula sa isang miyembro ng Hero Party. Ngunit sinabi ni Orhan na hindi na talaga siya bahagi ng Hero Party. Nagulat si Selma nang marinig ito dahil hindi niya maisip kung bakit gugustuhin ng party na tanggalin ang isang taong kasing kapaki-pakinabang ni Orhan, ngunit hindi rin siya ang tipo ng taong magpapalampas sa isang magandang oportunidad. Kaya tinanong niya kung interesado ba siyang tumanggap ng isang trabaho at sinabi ni Orhan na gusto muna niyang mag-adventure mag-isa sa ngayon, kaya hindi siya maaaring sumali sa kanyang clan ngunit sinabi ni Selma na kailangan lamang niya ng isang taong sasama sa isang teaching expedition na ay host ng kanilang clan kinabukasan. Tiniyak din niya kay Orhan na babayaran siya ng maayos sa kanyang gagawin, ang kailangan lang niyang gawin ay mag-focus sa pagtuturo sa mga bagong recruit at balak nilang manatili ng humigit kumulang 3 araw sa ika-50 palapag, at mayroon na silang grupo ng mga A-rank adventurer na mamumuno sa expedition. Ngunit mas magiging kampante si Selma kung naroon si Orhan upang tumulong. Total matapos nilang magkasamang magtrabaho sa joint raid, nakita niya kung ano talaga ang kakayahan ni Orhan bilang isang enchanter at ikinararangal ni Orhan na marinig na nirerespeto ni Selma ang kanyang kakayahan bilang enchanter. Ngunit kamakailan lamang ay pinatalsik siya sa kanyang party dahil itinuturing siyang mahinang enchanter kumpara kay Selma. At ayaw na niyang ikulong muli ang sarili niya sa support magic lamang kaya't magalang niyang tinanggihan ang alok ni Selma. Nagulat si Selma dahil hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Orhan subalit iginiit nitong may sarili siyang dahilan. Hindi na binabalak ni Selma na ipilit pa kung talagang ayaw niya ngunit nagsimulang makiusap si Sofia na pag-isipan niyang muli ito, dahil mas magiging panatag ang loob niya sa expedition kung naroon si Orhan at ayaw pa rin ni Orhan na balikan ang panahong isa lamang siyang enchanter. Pero ang makita si Sofia na ganoon ang pagmamakaawa sa kanya ay nagpaisip muli sa kanya, kaya sinabi niyang pag-iisipan muna niya ito bago magpasya at natuwa si Selma nang marinig na kahit papaano ay ikokonsidera ni Orhan ang kanyang alok. Kaso upang malinaw ay sinabi ni Orhan na tatanggapin lamang niya ang alok kung papayagan siyang lumaban gamit ang kanyang espada, dahil sa ayaw na niyang malilimitahan sa enchantments lamang at hindi makapaniwala si Selma sa kanyang narinig dahil hindi pa siya kailanman nakakita ng isang enchanter na lilipat sa swordsmanship. Sa totoo lang ay nagdududa siya na magiging mahusay si Orhan bilang isang swordsman ngunit iniisip niya na kung talagang maging delikado ang sitwasyon, malamang ay babalik na lamang ito sa paggamit ng enchantments. Sinabi niya kay Orhan na kung sakaling magpasya siyang sumama sa expedition, dapat siyang pumunta sa Silver Rabbit HQ ng maaga kinabukasan ng umaga at pagkatapos ay naghiwalay na sila para sa gabing iyon. Bago umuwi si Orhan ay gumawa muna siya ng isang huling hintuan sa isang tindahan ng armas at mukhang malapit siya sa may-ari nito, kaya siya dumaan upang makipagkwentuhan. Naghanda ang matandang lalaki ng isang tasa ng tsaa para sa kanya at pinasalamatan si Orhan sa kanyang tulong. Dahil masigla ang negosyo roon mula nang irekomenda niya ang lugar ngunit iyon din talaga ang nais pag-usapan ni Orhan. Sinabi niya sa matanda na siya ay pinatalsik mula sa Hero Party kaya ngayon, kahit magrekomenda pa siya ng tindahan ay wala nang makikinig sa kanya at nais niyang humingi ng paumanhin dahil hindi na siya makakatulong pa, gayunpaman ay sinabi ng matanda na wala siyang dapat ipagpaumanhin. Maging bahagi man si Orhan ng Hero Party o hindi na ay siya pa rin ang parehong tao at napakarami na niyang nagawa para makatulong dito, kaya lubos siyang nagpapasalamat at maaaring hindi na si Orhan isang bayani sa titulo, ngunit bayani pa rin siya sa puso kaya't sinabi ng matanda na mula ngayon ay mabuhay na siya para sa sarili niya at tumulong sa mas maraming tao na nais niyang tulungan. Kinabukasan ng umaga ay nagtungo si Orhan sa headquarters ng Silver Rabbit at nakipagkita sa presidente nitong si Vince Brier,
marami nang narinig si Vince tungkol kay Orhan kaya't sinabi niyang ikinagalak niyang makilala siya sa wakas. Binanggit naman ni Orhan na kailangan pa niya ng ilang detalye tungkol sa ekspedisyon bago siya magpasya kung sasali ba siya o hindi, kaya inutusan ni Vince si Selma na ipaliwanag sa kanya ang lahat ng kailangan niyang malaman. Ipinaliwanag ni Selma na ang ekspedisyon ay patungo sa ika-51 palapag, ngunit sa unang araw ay hanggang ika-21 palapag lamang sila aakyat at pagkatapos nito ay unti-unti silang magpapatuloy pababa hanggang sa ika-51 palapag. Bago pa dumating si Orhan ay nagkita na sina Selma at Vince para pag-usapan kung gaano kabobo na desisyon ang ginawa ng Hero Party na itaboy si Orhan, hindi na raw sila magiging kasing lakas ng dati ngayong wala na siya, dahil ang support magic ni Orhan ang madalas na bumubuhat sa kanila sa karamihan ng laban. Totoong mas mababa kaysa karaniwan ang lakas ng kanyang support spells, pero napakabilis naman ng bilis ng kanyang pagcast at hindi bababa sa 4 na beses na mas mabilis kaysa kay Selma. Bukod pa roon kaya niyang gumamit ng maraming orihinal na spell ng sabay-sabay habang patuloy na sinusuri ang takbo ng labanan para makapagdesisyon kung ano ang pinakamainam na gawin. Hirap paniwalaan ni Vince na ang isang taong may ganoong kakayahan ay matatawag na walang silbi subalit para kay Selma. Sobrang galing lang talaga ni Orhan sa kanyang trabaho kaya hindi napansin ng Hero Party ang lahat ng kontribusyon niya sa kanilang mga tagumpay. Balik sa kasalukuyan ay natapos na ni Selma ang pagpapaliwanag ng mga detalye ng ekspedisyon, sa kabuuan ay magkakaroon ng 10 magkakaibang rookie party na may 5 escort kasama sina Orhan at Selma. Sa karamihan ng oras ay ang mga rookie ang bahala na humawak ng mga sitwasyon, pero kung may mangyaring kakaiba o delikado saka lamang kikilos ang mga escort para masigurong walang masaktan, naiintindihan na ni Orhan ang pangkalahatang plano pero tinanong niya kung bakit 5 lang ang dadalhin na escort. Karaniwan ay sa isang ekspedisyong may maikling schedule, mas mainam na bawasan ang panganib sa pamamagitan ng pagkuhan ng mas maraming escort hanggat maaari at gumawa si Selma ng dahilan, iginiit na ayaw niyang gawing masyadong madali ang lahat para sa mga rookie. Pero alam ni Orhan na hindi iyon ang totoong dahilan at malamang ay may lihim silang layunin na gustong makamit, at siguradong hindi nila sasabihin iyon kay Orhan dahil isa lamang siyang tagalabas kaya't nagpasya na lang siyang itigil ang pagtatanong at sumunod na lang sa plano. Pinasalamatan siya ni Vince dahil sa kanyang pag-unawa at bilang bahagi ng kasunduan, makakatanggap si Orhan ng 2 gintong barya bilang paunang bayad at dagdag pang 10 kapag matagumpay na natapos ang misyon. Nagtanong si Orhan kung sigurado ba sila rito dahil ang ibinayad nila sa kanya ay katumbas na ng 1 taon na gastusin sa pamumuhay para lamang sa ilang araw na trabaho, ngunit sinabi ni Selma na karapat-dapat siya sa bawat barya na ibinayad nila. Kinabukasan ay dumating si Orhan ng maaga sa entrada ng dungeon at gaya ng napag-usapan, pagdating niya roon ay nakita niya ang maraming bagong adventurer na naghahanda sa malapit. Ilang sandali pa ay dumating din sina Selma at Sofia at halatang masayang-masaya si Sofia na makita si Orhan at medyo sobra pa nga kung tatanungin si Selma, kaya pinaalalahanan niya si Orhan na wala pang 18 taong gulang si Sofia at mas mabuting huwag itong subukang lapitan. Bukod doon ay tinanong ni Selma si Orhan kung bakit siya nakatayo ng napakalayo sa iba pang miyembro ng grupo. Ipinaliwanag ni Orhan na ayaw niyang kabahan ang mga recruit dahil hindi pa siya kilala ng mga ito at may punto naman siya, pero kailangan pa ring makilala ng mga recruit si Orhan sa kalaunan kaya nag-alok si Sofia na ipakilala siya sa lahat. Una ay dinala niya si Orhan upang makilala ang 3 pang escort na nagpakilalang sina Anthem, Bernard at Kathy at sina Bernard at Anthem ay mga defender, habang si Kathy naman ay isang healer. Ngunit para kay Orhan ay medyo kakaiba ang setup dahil kaya naman niyang gumamit ng espada. Hindi iyon alam ni Selma noong inimbitahan niya si Orhan na sumali kaya't ibig sabihin ay balak niyang pumasok ng walang frontline attacker. Ang dahilan nito ay dahil talagang desperado na si Selma at sa loob ng 1 taon, wala pang nagagawang malinaw na progreso ang Silver Rabbits kaya't gusto niyang may makamit agad, kahit na may kaunting panganib at syempre ay hindi niya iyon aaminin. Para maiwasan ang karagdagang tanong ay bigla niyang binago ang usapan at nag-alok na ipakilala si Orhan sa mga rookie. Hinarap niya ang lahat ng recruit at sinabi niyang alam niyang kinakabahan sila sa kanilang unang dungeon dive na aabot hanggang ika-51 palapag. Ngunit tiniyak niya sa kanila na walang magiging problema dahil kumuha siya ng isang grupo ng napakalakas na adventurer na handang tumulong kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan.
Pagkatapos nito ay ipinakilala niya si Orhan bilang pangunahing haligi ng operasyon at sinabi sa lahat na nakarating na si Orhan hanggang ika-74 na palapag noon, kaya maaari silang magtiwala na bantayan niya ang kanilang likuran. Namangha ang lahat ng rookie sa mga nagawa ni Orhan lalo na nang malaman nilang dati siyang miyembro ng Hero Party, pero hindi sanay si Orhan sa ganitong klaseng atensyon kaya't hindi niya alam kung paano siya tumugon. Ngayong pamilyar na ang lahat kay Orhan ay sinabi ni Selma sa kanila na tapusin na ang huling pag-check ng kanilang mga kagamitan bago sila bumaba sa dungeon. Pagkatapos ay humarap siya kay Orhan at sinabi niyang nais niyang maging escort siya ng Group 10 dahil ito raw ang pinaka-promising na grupo ng mga rookie. Sa tingin niya ay marami silang matututunan kung si Orhan ang magiging halimbawa nila at pagkatapos nito ay ipinakilala si Orhan sa espesyal na Group 10 na tinutukoy ni Selma. Doon niya nalaman na kabilang din si Sofia sa grupong ito kaso nagtaka siya kung bakit 3 lamang ang miyembro ng team na ito samantalang ang iba ay may tig-4. Nagsalita si Logan at may kumpiyansang sinabi na iyon ay dahil wala sa ibang rookie ang kayang makasabay sa kanila, kaya sila na lang ang pinagsama-sama at ipinakilala ni Logan ang sarili bilang enchanter ng grupo at sinabing balang araw ay mahihigitan niya si Selma. Para kay Orhan ay maganda ang may ambisyon pero medyo problema ang ugali nito. Sumunod namang nagpakilala si Caroline bilang defender ng grupo, pero medyo nalito si Orhan dahil wala siyang suot na armor at wala ring dalang shield at ipinaliwanag ni Caroline na hindi niya ginagamit ang mga iyon at sa halip ay iiwas na lang siya kapag masyadong lumalapit ang mga halimaw. Sa totoo lang ay may ganitong klase talaga ng defender na umaasa sa pag-iwas at gagana ang plano niya, pero binalaan siya ni Orhan na ang pagiging dodge-type defender ay nangangailangan ng napakataas na antas ng evasion skills, kaya mahirap itong gawin para sa mga baguhan. Tinanong niya kung binalaan na ba siya ng mga guro tungkol sa hirap nito, at sinabi ni Logan na ilang beses nang pinayuhan si Caroline pero hindi siya nakinig at pagkatapos nito ay nagsimula na silang magtalo. Doon na napagtanto ni Orhan kung ano ang ibig sabihin ni Selma nang sabihin niyang espesyal ang grupong ito, pero sa magandang plano ay nandito rin si Sofia at siya ang pinaka-normal na estudyanteng maaari niyang asahan, dahil hindi siya magdudulot ng anumang problema. Makalipas ang ilang sandali ay sabay-sabay na silang pumasok sa dungeon at kahit maingay sila sa labas kanina, sa loob ay maayos at disiplinado na silang kumikilos at masaya silang lahat na kasama si Orhan, pero nagtataka si Caroline kung bakit may isang dating miyembro ng Hero Party na sumama sa kanilang ekspedisyon, lalo na't ang Silver Rabbit Clan ay isa sa mga karibal ng Hero Party. Nilinaw ni Orhan na hindi na siya miyembro ng Hero Party at nagulat si Caroline nang marinig iyon kaya't tinanong niya si Orhan kung bakit, ngunit ayaw aminin ni Orhan na itinaboy siya kaya't sinabi na lang niya kay Caroline na huwag nang makialam. Kahit ganoon ay hindi pa rin tumigil si Caroline sa kakadaldal at binanggit pa na hindi raw tumigil si Sofia sa pagyayabang tungkol sa pagkikita nila ni Orhan noong isang araw. Medyo nahiya si Sofia pero sa totoo lang ay humahanga siya kay Orhan at talagang masaya siyang sumama ito sa kanila. Ilang minuto ang lumipas habang naglalakad sila sa loob ng kuweba, biglang may isang grupo ng mga lobo ang lumitaw sa likuran nila at karaniwan ay kailangan sana nilang huminto at harapin ang mga ito, ngunit hindi nag-alala si Orhan dahil nag-iwan na siya ng maraming bitag habang papasok sila. Kaya anumang halimaw na susubok na lumapit ng palihim ay agad na maaabala o mapapabagsak. Sa ganitong paraan ay hindi na nila kailangang magsayang ng oras sa pagbabantay ng kanilang likuran. Ngunit dito na unti-unting nauunawaan kung bakit tinawag na walang silbi si Orhan, dahil hindi niya man lang sinabi sa kahit kanino na siya na mismo ang nagbabantay sa kanilang likod at habang nagpapatuloy sila sa loob ng dungeon, nagkaroon ng pagkakataon si Orhan na obserbahan kung paano lumalaban ang mga rookie at tapat siyang humanga. Sa una ay inakala niyang si Logan ay isang baguhan lang na may malaking ego, pero may maayos pala itong kakayahan bilang enchanter at kung kaya niyang panatilihin ang kanyang lakas at performance sa mas mahahabang laban, madali siyang makakasali sa isang A-rank party. Gayunpaman para sa isang taong inaasahang maging leader ng grupo, napakahina niya sa pagbibigay ng utos at bagay na malamang ay gagaling din naman paglipas ng panahon. Pagdating kay Caroline ay mayroon siya ng bilis na kailangan para maging isang dodge-type defender, pero masyado siyang agresibo dahil sa sandaling makakita siya ng halimaw ay agad siyang sumusugod. Sa teknikal na usapan ay trabaho nga iyon ng isang defender, subalit para kay Orhan ay masyado pa rin itong mali at delikado at sunod naman si Sofia. Hindi man siya kasing impressive ng dalawa ay maayos pa rin ang kanyang kakayahan bilang isang caster,
at wala siyang halatang kahinaan sa kanyang estilo ng pakikipaglaban. Dahil dito ay iniisip ni Orhan na may magandang kinabukasan si Sofia sa hinaharap at sa kabutihang palad, naging maayos ang natitirang bahagi ng ekspedisyon at sa pagtatapos ng unang araw, matagumpay nilang narating ang ika-21 palapag ng dungeon. Maya-maya ay nakipagkita si Selma kay Orhan at tinanong kung ano ang tingin niya sa Group 10, sinabi ni Orhan na tama siya na may potensyal ang grupo pero hindi pa talaga sila marunong magtrabaho bilang isang team lalo na si Caroline, ngunit alam na ni Selma kung gaano sila kahirap pakitunguhan minsan. Panahon na para umuwi kaya't nagpaalam sila para sa araw na iyon at napagkasundoan na magkita muli kinabukasan ng umaga. Subalit kinabukasan ay nagising si Orhan sa isang napakasama na balita at opisyal ng isinapubliko ng Hero Party na siya ay itinaboy mula sa grupo. Ibig sabihin ay alam na ngayon ng buong lungsod ang nangyari at alam niyang mangyayari rin ito balang araw, pero sana ay matapos muna ang ekspedisyon bago iyon nangyari, dahil hinahangaan siya ng mga estudyante sa paniniwalang miyembro pa rin siya ng Hero Party. Kaya kung malaman nilang siya ay pinalayas ay tiyak na bababa ang tingin nila sa kanya at sa anumang paraan, kailangan pa rin niyang harapin ang lahat ng ito kaya't nagsimula na siyang magtungo sa entrada ng dungeon para sa ikalawang araw ng ekspedisyon. Ngunit habang naglalakad siya sa kalsada at bigla siyang tinawag ni Luna, isa rin siyang miyembro ng Hero Party at palagi siyang mabait kay Orhan tuwing nagkakausap sila at wala siya noon dahil may lakad siya ng itaboy si Orhan. Alam ni Orhan na ipinagtanggol sana siya ni Luna kung naroon lang ito, kaya napaisip siya kung iba kaya ang naging takbo ng mga pangyayari kung ganoon ngunit wala nang saysay ang pag-iisip patungkol doon ngayon. Hiniling ni Luna kay Orhan na bumalik sa Hero Party dahil kailangan nila ang kanyang lakas, at nagulat si Orhan nang marinig iyon kaya't tinanong niya kung ganoon din ba ang iniisip ng iba, kaso sinabi ni Luna na hindi pa niya iyon nasasabi sa kanila. Siya mismo ang nagpunta para hanapin si Orhan dahil alam niya kung gaano ito kahalaga sa kanilang team. Seryoso si Luna sa kagustuhan niyang ibalik si Orhan ngunit nakapagpasya na si Orhan at ayaw na niyang bumalik sa Hero Party at kahit gugustuhin pa niya, dahil na rin sa balitang kumalat na sa publiko ay wala nang saysay ang pagbabalik niya ngayon. Hindi pa nababasa ni Luna ang pahayagan ngayong araw kaya't hindi pa niya alam ang mga balitang tungkol kay Orhan. Ngunit pinapaalala niya na nangako silang tatlo na sakupin ang Great Labyrinth ng magkakasama at ang pagbanggit nito ay nagbukas ng maraming masakit na alaala para kay Orhan. Kaya hinihila niya ang kanyang kamay palayo at sinabi na siya at si Luna at si Oliver ang gumawa ng pangakong iyon noon pa, ngunit si Oliver rin ang siyang nagtaboy sa kanya kaya't hindi na iyon kailanman mangyayari at matagal niyang inasahan na mananatili silang magkakaibigan magpakailanman, ngunit wala nang pagbabalikan sa dati. Habang naglalakad si Orhan papunta sa pasukan ng dungeon, nag-aalala siya kung ano ang iisipin ng mga bata kapag nakita nila ang artikulo dahil sinasabi roon na pinaalis siya sa Hero Party dahil mahina siya. Pagdating niya sa tagpuan ay nakita niyang nagbubulungan ang lahat ng estudyante tungkol sa artikulo, nagtataka sila kung bakit hindi sinabi ni Orhan sa kanila na pinaalis siya sa party, pero bago pa sila makapagsalita sa kanya ay dumating si Selma. Humingi siya ng paumanhin kay Orhan dahil sobra niya itong pinuri kahapon sa harap ng mga bata at sinabing miyembro siya ng Hero Party, kahit hindi niya alam na pinaalis na pala siya at iginiit ni Orhan na hindi na kailangan ng paumanhin dahil kasalanan din niya na hindi niya malinaw na ipinaliwanag ang nangyari. Kahit pa pinaalis siya o hindi ay totoo pa rin na nakarating si Orhan sa ika-74 na palapag at maayos naman ang ginawa niya kahapon. Kaya wala silang dahilan para pagdudahan ang kakayahan niya dahil lang sa isang walang kwentang artikulo. Sina Caroline at Sofia ay may buong tiwala pa rin sa kakayahan ni Orhan, pero si Logan ay hindi na ganoon kasigurado at tinanong niya si Orhan kung totoo ang nilalaman ng artikulo, at kinumpirma ni Orhan na halos totoo iyon. Totoo ngang pinaalis siya sa Hero Party dahil sa pagiging mahina subalit ang pagiging mahina ay depende sa paghahambing, kaya't tiniyak ni Orhan sa kanila na kaya pa rin niyang dalhin silang ligtas hanggang ika-51 na palapag at habang ang iba ay walang problema rito, kumbinsido si Logan na isang walang silbi si Orhan. Pumasok sila sa dungeon at ang plano ay makarating sa ika-35 na palapag bago matapos ang araw at bilang tagapamahala, hindi pinapayagang aktibong tumulong si Orhan hanggat hindi pa sila umaabot sa ika-31 na palapag kaya't hanggang doon, kailangan lang niyang magmasid at maging handa sakaling magkamali sila. Pero dahil sa husay nila ay nalagpasan nila ang mga mabababa na palapag ng walang gaanong problema,
Nang makarating na sila sa ika-31 na palapag ay si Orhan na ang namuno at nagpwesto bilang nasa unahan at bigla niyang pinahinto ang lahat dahil naramdaman niyang may mga halimaw sa unahan. Kaya't naghanda sila para sa labanan at naghanda laban sa mga goblin. Inutusan niya si Caroline na umatake muna at agad siyang sumugod pero medyo napasobra siya kaya mukhang kailangan niya ng kaunting tulong. Paakyat pa lang si Orhan para utusan si Logan na mag-cast ng mga buff pero bago pa siya makapagsalita, nagsimula na si Logan sa pag-cast dahil sa tingin niya ay hindi na kailangang hintayin ang utos ni Orhan. Total kung hindi naman siya bayani ay kahit sino raw ay kayang gawin ang ginagawa niya at alam ni Orhan ang iniisip ni Logan, pero hindi iyon nakakaabala sa kanya at sa halip ay tumingin siya kay Sofia at sa kasamaang palad, mukhang kalaban niya ay isang orc. Natatakot siyang gumalaw dahil may trauma pa siya mula sa halos pagkamatay niya noon sa dungeon, pero wala pang balak si Orhan na makialam at iniisip ni Logan na palpak si Orhan bilang guro dahil hindi niya agad inililigtas si Sofia habang nasa panganib, kaya balak na sana niyang iligtas ito mismo. Pero bigla niyang napansin na palihim na nagcast si Orhan ng agility debuff sa orc para bigyan si Sofia ng mas maraming oras na kumalma at mag-ipon ng lakas. Pagkatapos nito ay tiniyak ni Orhan kay Sofia na higit pa siyang sapat ang lakas para harapin ang ganitong banta dahil hindi na siya nag-iisa tulad ng dati. Nariyan sina Caroline, Logan at siya mismo upang sumuporta sa kanya sakaling may mangyaring masama. Dahil sa kumpiyansang ibinigay ni Orhan ay nagawa ni Sofia na mag-cast ng advanced na fire javelin at tuluyang wasakin ang orc. Nagulat si Orhan dahil hindi niya alam na kaya pala ni Sofia gumamit ng advanced na mahika. Sa panig naman ni Caroline ay namangha siya sa ginawa ni Sofia at inisip niyang sobrang galing nito at binati ni Orhan si Sofia sa mahusay niyang nagawa, ngunit si Logan ay hindi pa rin makapaniwala dahil napakahusay ng paraan ng paghawak ni Orhan sa sitwasyon, lalo na ang kakayahan nitong mag-cast agad ng agility debuff ng palihim. Hindi niya maintindihan kung bakit pinaalis ng hero party si Orhan kung may ganito itong klaseng mga kakayahan, dahil dito ay hindi na alam ni Logan kung ano ang dapat niyang paniwalaan at sa bandang huli ay nakarating ang grupo sa ika-35 na palapag, ngunit doon ay hinarap nila ang isang higanteng tarantula. Bahagyang natarante si Logan dahil alam niyang wala sa kanilang sapat ang lakas para labanan iyon ng mag-isa. Iminumungkahi na sana niyang umatras sila pero biglang inutusan ni Orhan si Logan na mag-cast ng agility magic, at durability boost sa iba upang makapagsimula silang umatake. Sa tingin ni Logan ay baliw ang ideyang atakihin ang ganoong kalaking halimaw, pero tumakbo na si Caroline patungo sa unahan upang harapin ito at sinubukan siyang habulin ni Logan ngunit pinigilan siya ni Orhan at sinabing bilang supporter, dehado siya kung lalabas siya sa unahan. Pagkatapos ay sumigaw si Orhan kay Caroline at inutusan siyang tumalon sa ibabaw ng gagamba upang atakihin ang likuran nito. Nang gawin niya iyon ay nakapagbigay siya ng ilang malalakas na tama at dahil dito, nakatuon na lamang sa kanya ang pansin ng gagamba. Inutusan ni Orhan si Caroline na ipagpatuloy ang pag-atake rito pero siguraduhing iiwas siya sa lason nito. Ang bilis niya lamang ang dahilan kung bakit nagagawa niyang nalampasan ang gagamba kaya't sinabi ni Orhan kay Logan na panatilihin ang buff spell habang nagcast naman si Sofia ng kanyang attack spell. Nang matapos si Sofia sa pagcast ay pinakawalan niya ang ilang air slash patungo sa gagamba, naputol ang 4 nitong mga paa at bumagsak ito sa lupa, gayunpaman ay hindi pa tapos ang laban at inutusan ni Orhan si Logan na magcast muli ng strength at agility boost kay Caroline. Noong una ay hindi maintindihan ni Logan kung bakit pero maya-maya ay naglabas ng sapot ang gagamba at sinimulang hilahin si Caroline papunta sa bibig nito. Ito ang dahilan kung bakit maagang ipinagawa ni Orhan ang strength boost, upang makawala si Caroline gamit ang sarili niyang lakas. Ngunit lumalabas na medyo kulang pa rin ang lakas niya kahit may buff kaya't palihim na nagcast si Orhan ng sharpness boost sa kanyang punyal at dahil sa dagdag na talas ng sandata, nagawa ni Caroline na tuluyang makawala. Pagkatapos nito ay inutusan ni Orhan si Sofia na tamaan ang gagamba ng rock bullet upang tapusin ito, at sa wakas ay tuluyan ng napatay ang gagamba at binati ni Orhan ang lahat sa mahusay nilang nagawa at matapos iyon, bumalik silang lahat sa ibabaw. Bukas ang huling araw ng kanilang ekspedisyon kung saan gagawin nila ang huling pagtulak patungo sa ika-51 na palapag, kaya sinabi ni Selma sa lahat na siguraduhing makapagpahinga ng mabuti ngayong gabi at habang paalis na si Orhan para sa araw na iyon, bigla siyang tinawag ng 2 pang supervisor. Hindi sila naroon para manggulo kundi para anyayahan siyang maghapunan kasama nila at mukha naman silang mababait,
at wala talagang pagkakataon si Orhan na makausap sila ng maayos sa buong ekspedisyon, kaya pumayag siya at sabay-sabay silang nagtungo sa tavern. Samantala sina Sofia, Caroline at Logan ay nasa isang karwahe na pauwi kaso maraming iniisip si Logan matapos ang lahat ng nakita niyang ginawa ni Orhan. Naalala niya ang sinabi ni Sofia noon na iniligtas siya ni Orhan mula sa isang grupo ng mga orc. Kaya tinanong niya si Sofia kung naaalala pa nito kung paano lumaban si Orhan. Ipinaliwanag ni Sofia na hindi talaga siya masyadong nakapansin noon pero naalala niya na nang lumapag si Orhan, may malakas na hagupit ng hangin at pagkatapos ay nagcast siya ng isang uri ng enchantment sa kanyang espada bago niya pinaghiwa-hiwalay ang mga orc. Ipinagpalagay ni Logan na ang tinutukoy na spell ay isang sharpness enchantment, at mahirap gawin ang ganitong klase ng mahika dahil gumagana ito sa mga sandata at hindi sa tao at bukod pa roon, nagtataka rin siya kung bakit espada ang ginagamit ni Orhan sa pag-atake gayong napakahusay nito sa mahika. Inamin ni Sofia na hindi rin niya alam kung bakit ganoon ang ginagawa niya. Pero naalala niyang may narinig siya na kamakailan lang ay lumipat si Orhan bilang isang attacker at nadismaya si Logan nang marinig niyang pinaalis si Orhan sa hero party, at nagalit din siya dahil pakiramdam niya ay banibigo siya nito. Pero malinaw na nagkamali siya at di lamang perpektong supporter si Orhan, nagawa rin nitong gumamit ng agility debuff sa isang orc na mas mahirap gawin kaysa sa inaakala ng marami at ang mga debuff ay ibang-iba sa karaniwang buff, na kahit si Selma ay bihira itong gamitin dahil napakahirap e-cast. Gayunpaman ay nagawa ni Orhan na gawing parang madali lamang ang lahat, na kaya rin niyang suriin ng eksakto ang sitwasyon sa labanan at magbigay ng tamang utos sa tamang oras, at nagawa pa niyang hulaan ang huling atake ng tarantula bago pa ito mangyari. Mas mahusay siya kaysa sa kahit sinong enchanter na nakita ni Logan noon kaya't walang saysay para sa kanya na lumipat bilang isang attacker. Tinanong ni Caroline kung malakas man lang ba si Orhan kapag espada ang gamit niya at kinumpirma ni Sofia na oo, dahil kung hindi niya sana natalo ang mga orc na umatake sa kanya noon. Napagtanto ni Logan na isang henyo si Orhan dahil bihasa ito kapwa sa mahika at sa espada at alam niyang wala siyang pag-asang mahihigitan ito, pero hindi ibig sabihin nito ay susuko na siya at nangako siya sa sarili na gagawin niya ang lahat para matutunan ang anumang maaari niyang matutunan mula kay Orhan. Balang araw ay lumakas ng sapat upang makasabay dito. Samantala sa panig naman ni Orhan siya at ang iba pa ay kasalukuyang kumakain ng magkakasama sa isang tavern, at nasisiyahan sila sa sarap ng pagkain doon at tinanong siya ng iba kung ano ang madalas niyang ginagawa noon para magsaya noong nasa hero party pa siya. Ngunit sinabi ni Orhan na halos wala siyang oras para mag-enjoy dahil siya ang namamahala sa lahat ng gawain at mga abalang trabaho ng party. Medyo nakakalungkot iyon at kung ganoon nga ay mas lalong nagmumukhang masama ang artikulong nagsasabing wala siyang silbi, dahil parang siya pa ang mismong haligi ng party. Sinabihan siya ng iba na baliwalain na lang ang mga walang utang na loob na iyon sa hero party. Malaking bagay kay Orhan ang marinig na may mga taong kumakampi at sumusuporta sa kanya, kaya't pinasalamatan niya sila. Gayunpaman may ilan pa rin silang gustong itanong dahil sa alam nila, enchanter si Orhan noong nasa hero party pa siya at ayon kay Selma ay napakahusay niya noon kaya't nagtatanong sila kung bakit siya lumipat bilang isang frontline attacker. Ipinaliwanag ni Orhan na nagsimula siyang gumamit ng espada matapos siyang umalis sa hero party, dahil iyon talaga ang matagal na niyang gustong gawin at sinabi ni Orhan na dati siyang isang swordsman sa hero party, at noon pa man ay pangarap na niyang maging pinakamagaling sa buong mundo. Kaya sobrang saya niya nang makuha niya ang posisyong iyon at ang ambisyong ito ay nagmula sa panonood niya sa kanyang lolo na palaging lumalaban gamit ang espada, dahil doon ay gusto rin niyang makagawa ng mga kahangahangang bagay tulad ng ginagawa ng kanyang lolo at kung ganoon, tinanong nila kung bakit pinili niyang maging enchanter sa simula pa lang. Ipinaliwanag ni Orhan na hindi naman talaga iyon ang gusto niyang gawin at noong mga unang araw ng hero party at nang magsimula silang bumaba sa mas malalalim na palapag, lalong lumakas ang mga halimaw na kanilang kinakalaban. Dahil dito ay hindi na sila makapagpatuloy gamit ang dati nilang ayos ng party at sa panahong iyon, nagsimulang lumawak ang impluwensya ni Selma kaya't napagdesisyonan ng party na kailangan nila ng isang enchanter at dahil si Orhan ay isang taong halos kayang matutunan ang kahit ano, sa kanya napunta ang papel na iyon. Tunog mahirap iyon ngunit sa positibong pananaw ang sakripisyo ni Orhan ang nagbigay daan para makarating sila hanggang sa ika-74 na palapag, gayunpaman sinabi ni Orhan na hindi talaga iyon magandang bagay at dahil sa paglipat niya ay mas mabilis ang naging progreso nila.
Pero ang mas tamang gawin sana ay ang dahan-dahan na pagpapalakas ng kanilang sarili, dahil hindi pa sila handa sa kung ano ang naghihintay sa ika-74 na palapag at alam niyang sigurado na walang kahit kaunting tsansa ang Hero Party na makalagpas sa palapag na iyon sa kalagayan nila ngayon. Kahit ang subukan pa lang iyon ay isang malaking katangahan at napansin ng iba na medyo naging tensyon si Orhan, kaya binago nila ang paksa at tinanong kung anong klaseng swordsman ang nais niyang maging at sinabi ni Orhan na nais niyang maging isang jack of all trades na swordsman, isang taong kayang lusutan kahit ang pinakamababang mga palapag ng mag-isa. Namangha ang lahat dahil hindi pa sila nakarinig ng ganoong klase ng pangarap, ngunit kung si Orhan ang pag-uusapan ay sigurado silang kaya niya itong magawa at kinabukasan, nakita natin ang Hero Party na muling papasok sa dungeon. Naalala natin ang sinabi ni Orhan na magiging katangahan kung susubukan nilang lampasan ang ika-74 na palapag sa kalagayan nila ngayon, o mukhang may balak nga silang gumawa ng isang napakawalang isip na desisyon. Sa araw ding iyon ay makikita si Orhan na papunta sa kanyang huling misyon sa Mazmora. Pagdating niya ay binati siya ng mga apprentice at excited si Logan dahil huling araw na ito at ganoon din si Orhan, kaya pinakiusapan niya silang huwag magpapakatanga hanggang sa makabalik sila. Pagkatapos ay nag-alok si Carol ng isang kasunduan na kung magtatagumpay sila ay gusto niyang bigyan sila ni Orhan ng premyo o kahit anuman, tinanong ni Logan si Caroline kung may gusto ba siya. Kinumpirma ng bata at ipinapaalala ang sinabi niya noon kay Sofia na manatili sana si Orhan sa Silver Rabbits of the Night Sky, dahil hindi sumasagot si Sofia ay si Caroline ang nagsalita para sa kanya at matapang talaga ang batang si Caroline. Muli siyang humarap kay Orhan at sinabing may gusto rin si Sofia, kaso bago pa niya masabi kung ano iyon ay tinawag na si Orhan kaya't ipinagpaliban na lang nila at dito naman ay narinig ng iba pang mga baguhan na ang grupo ni Lebria ay bababa sa mas malalalim na palapag, ibig sabihin magsisimula sila sa palapag 72 para subukan ang kanilang teamwork. Nakarating ito sa pandinig ni Orhan at nag-alala siya dahil unang pagsubok pa lang nila iyon, ngunit napagtanto rin niyang hindi na iyon saklaw ng kanyang responsibilidad at sa totoo lang ay mas mabuti na lang, dahil mas gusto pa niyang pumalpak ang mga walang utang na loob na iyon. Lumipat tayo sa palapag 72 ng Mazmora at doon ay ipinaliwanag ni Oliver na dito magsisimula ang debo ng muling binuong grupo ng mga bayani, ngayon na napalitan na si Orhan at ang bagong miyembro ay si Phil, ang kanilang layunin ay sakupin ang dakilang Mazmora ng Timog. Nagpasalamat ang bagong kasapi dahil tinanggap siya sa grupo at nang marinig ito, sinabi ni Oliver na mas magaling siya kaysa kay Orhan kahit malinaw na ginagawa lang niya iyon para sang-ayunan siya ni Luna, na tamang desisyon ang pagpapatalsik kay Orhan. Lumipat ang eksena at ipinakita ang nangyari 2 araw ang nakalipas at ipinakilala ng bagong miyembro ang sarili bilang Phil Carpenter. Sinabi ni Oliver na isa siyang expert dahil nakarating na siya sa palapag 100 ng Mazmora ng Kanluran, at ngayon mayroon na silang tunay na enchantress kaya't hindi na raw sila magtitiis sa mga mediocre na buff. Binanggit din nila na kamakailan ay nakita ni Phil ang mga account book na hawak ni Orhan, at nagulat siya kung bakit sobrang kuripot nito dahil ang pera raw ay para gastusin at iminungkahi ni Oliver na tigilan na ang usapan tungkol kay Orhan, at bigyan na lang ng maayos na pagtanggap si Phil at nag-toast sila. Ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Luna at medyo balisa siyang nagtanong kung bakit nasa dakilang Mazmora si Orhan kasama ang Silver Rabbits. Nagulat ang lahat at hindi maintindihan ni Anel kung paano napunta si Orhan sa mga rabbits sa loob lamang ng 3 araw. Kaya hinihingi ni Luna ang paliwanag kung ano ang nangyari habang wala siya. Ibinunyag ni Anel na umalis si Orhan sa grupo 3 araw na ang nakalipas at sabay lingon kay Oliver at nagtanong kung nagsawa na ba ito sa kanila. Dito nagalit si Derry at nilinaw na sila mismo ang nagpapalayas kay Orhan na seryosong-seryoso, humarap si Luna kay Oliver at tinanong kung totoo iyon at kinumpirma ito ng walang hiya, sabay ipinakilala si Phil bilang bagong enchantress. Ang babaeng may berdeng buhok ay nahihiya na nagpakilala, pero binaliwala siya ni Luna at ipinaalala na mula pa noon ay tutol na siya sa ideya na palitan si Orhan at nang makita niyang hindi pinapansin ang bagong kasapi, hinawakan niya ang kanyang espada. Pinapakalma siya ni Oliver at sinabing alam naman ni Luna na wala sa sapat na antas si Orhan para sa mga darating na laban, hindi pumayag si Luna at iginiit niya na si Orhan ang haligi ng grupo at dahil sa kanya kaya sila umabot sa kinalalagyan nila ngayon, kaya alam niyang sa hinaharap ay hindi na sila uunlad kung wala siya. Nagalit si Anel at nilinaw na kahit anong gawin pa ay huli na para baguhin ang desisyon,
Sumang-ayon si Luna kaya't nanahimik na lang siya at sinamantala ni Oliver na kumpleto sila at iminungkahi na repusuhin ang plano, dahil unang beses palang makipagtulungan ni Phil. Sinabi niyang una nilang susubukan ang koordinasyon sa palapag 72 at kung walang problema, tutuloy sila sa pagsakop ng palapag 74 at tumanggi si Luna at tinanong ni Oliver kung bakit, at sumagot si Luna na ayaw niyang mamatay. Pinagtawanan siya ni Riganelli at binanggit na hindi sila mamamatay sa palapag 72. Inamin ni Luna na mahusay si Phil bilang enchantress pero naniniwala siyang mas mabuting mag-practice muna sa mas mataas na palapag. Sinabi ni Dreg na hindi na kailangan dahil nagawa na nila iyon dati at madali pang ang nakarating sa palapag 72. Pinapaalala ni Luna na may itim na dragon sa palapag na iyon at noon ay nanalo lang sila dahil sa swerte. Ipinabatid ni Derry na noong una ay may pabigat silang si Orhan kaya't ngayon ay mas magiging madali at muntik nang sumagot si Luna, pero binara siya ni Oliver at sinabing susuriin lang nila ang koordinasyon at hindi nila planong talunin ang dragon. Ngunit iminungkahi ni Derek na patayin na rin ang dragon habang nandoon sila. Tinawag ni Luna na kabaliwan ang bumaba ng walang Orhan at hiniling na pag-isipan muli at binaliwala ni Oliver ang payo. Sinabing tapos na ang desisyon at hindi siya tatanggap ng pagtanggi. Balik sa kasalukuyan ay hinarap ni Oliver ang Mammoth, ngunit hindi niya mapasok ang depensa nito at nang mag-charge ang halimaw ay inutos ni Derry na umatras at pag-urong nila, nawala ang buff ni Oliver at bumibigat ang pakiramdam ng katawan niya. Nagulat siya at tinanong si Phil kung bakit napakabilis mawala ang buff at sumagot si Phil na hindi pa siya sanay sa estilo ng laban ni Oliver. Nagtaka si Oliver dahil nakasanayan iyon ni Orhan sa loob lang ng isang oras noong unang araw. Biglang nagpaputok ng sinag ang halimaw at bahagyang na-block ni Derek, pero aksidenteng na-redirect ang atake kay Nelly at doon ay nagreklamo si Nelly, pero nagdahilan si Derek na nadulas lang at hindi maintindihan ang nangyari at nagpatuloy siya sa depensa. Sumunod na umatake si Anel at nagpaputok ng mga apoy pero ni Gasgas ay wala sa halimaw. Sinabihan siya ni Oliver na seryosohin ang laban ngunit sinabi ni Anel na seryoso siya at nagtaka siya kung bakit napakahina ng mga opensibang spell niya. Nang marinig ito ay inutos ni Oliver kay Phil na dagdagan ang buff ni Nelly at sinabi ni Phil na nagawa na niya. Pinapagawa ulit ni Oliver at ginawa niya ngunit mahina pa rin ang mga atake ni Nelly at nalito si Oliver, dahil dapat mas mataas ang support magic ni Phil kaysa kay Orhan, nagtaka siya kung ano ang nangyayari. May humingi ng direksyon at nag-utos si Oliver kay Nelly na umatake sa tagiliran, papunta na sana si Nelly ngunit umaatake ang Mammoth mula sa mga gilid kaya't napilitan siyang umatras at inutusan ni Oliver si Phil na unahan ang mga susunod na galaw ng halimaw. Sumigaw si Phil na hindi niya kaya, ngunit ipinapaalala ni Oliver na bahagi rin ng trabaho ng Enchantress ang pag-analyze ng battlefield at humingi ng paumanhin si Phil, binanggit na sa ngayon ay support magic lang ang kaya niya. Tinawag siya ni Anel na walang silbi at napansin ni Oliver na hindi sila lumalaban gaya ng dati at nagtaka kung bakit napakahina nila kahit may mas magaling na kasama. Habang nasa gilid si Luna ay tinanong niya si Oliver kung naiintindihan na niya ngayon. Nang sasabihin na sana ni Luna ang dahilan kung bakit sila nanghina, biglang lumitaw ang itim na dragon at napatigil ang lahat sa gulat at mabilis na bumababa ang halimaw at dinurog sa isang bagsakan ang monster na kalaban nila kanina. Dahil sa presensya pa lang nito ay inutusan ni Luna ang lahat na tumakas ngunit tumanggi sina Derek, Oliver at Anel, sinasabing kaya nila itong talunin at dahil tatlo silang matigas ang ulo, wala nang magawa si Luna kaya't sumulong pa rin sila. Sinubukan ni Derek na harangin ang hininga ng dragon pero tumilapon siya matapos tamaan, agad ginagamot ni Luna ang kanyang mga sugat at samantala ay sinisi ni Oliver si Phil dahil hindi niya binigyan ng buff si Derek. Pero hindi siya sumasagot dahil nagulat na siya sa sobrang takot. Sinubukan ni Anel na saktan ang dragon pero masyadong mahina ang kanyang mahika, nang gumanti ang dragon ay nagtago siya sa likod ng isang bato, ngunit sumabog ito at tinangay siya palabas ng laban at dahil dito, wala na sa laban sina Derek at Anel. Nag-isip si Oliver kung ano ang gagawin at hiniling ni Luna na pabagalin niya ang oras para makatakas sila. Dahil dito ay napasigaw si Oliver at napabalik sa sarili si Phil, at hiniling niya ang mga buff at ginawa iyon ni Phil. Ngayon ay mas may kumpiyansa at sinimulan ni Oliver ang pag-charge ng kanyang magic convergence, kasabay nito ay naghahanda rin ang dragon ng atake at hindi na naghintay si Oliver at binaliwala ang babala ni Luna na mag-ipon pa ng mahika, at pinakawalan niya ang celestial flash.
Nagbanggaan ang atake niya at ang hininga ng dragon at napuno ng usok ang silid, at tinangay si Oliver ng impact dahil masyadong mahina ang kanyang atake kumpara sa dragon. Natataranta ang lahat at sumigaw ang babaeng may asol na buhok at iminungkahi ang paggamit ng Portal of Caprice, ipinaliwanag na isa itong emergency escape magic item, magagamit lang sa loob ng dungeon at sapilitang nagkokonekta ng lugar patungo sa ibang lokasyon. Nag-alinlangan si Oliver at sumang-ayon si Phil dahil maaari silang mapunta sa kahit anong boss room, sa mas mataas o mas mababang palapag at sinabi ni Luna na mas mabuti iyon kaysa lumaban sa itim na dragon. Pumayag si Oliver, binuhat nila ang lahat at ginamit ang portal. Napansin ito ng dragon at lumipad at bago pa sila tuluyang makalabas, pinakawalan nito ang hininga ng apoy para harangan ang daan at makaalis sa palapag na iyon at nang makaligtas na sila, nakahinga ng maluwag si Derek. Ngunit naunawaan ng iba ang mas masamang nangyari at ang itim na dragon ay na-teleport sa ibang boss room, at maaaring umatake ito sa mga walang kamalay-malay na adventurer. Dahil sa bigat ng sitwasyon ay iminungkahi ni Luna na bumalik agad sa guild at humingi ng sapilitang evacuation. Nag-alinlangan sandali si Oliver dahil mapaparusahan sila subalit alam niyang hindi iyon ang dapat alalahanin, kaya iniutos niyang bumalik agad. Pinigil siya ni Luna at tinanong kung iiwan ba nila ang iba. Tiningnan ni Oliver ang mga kasama at nagpasya siyang manatili habang ginagamot ni Luna ang dalawa. Binanggit niya na pagkatapos humiling ng evacuation, kailangan nilang talunin agad ang dragon kaso para mangyari iyon, kailangan nilang palitan si Phil at ibalik si Orhan at tumanggi si Derek na humingi ng tulong kay Orhan, kaya't ipinaliwanag ni Luna kung bakit sila mahina. Nilinaw niya na hindi sila nagbago at normal pa rin sila pero ang tunay na dahilan ng kahinaan nila ay simple dahil sa wala si Orhan. Sinabi niya kay Oliver na si Orhan ang tunay na pinanggagalingan ng lakas ng Celestial Flash, at ang ginamit niya kanina ay halos walang sapat na naipong mahika. Tinanong ni Luna kung alam ba nila ang mga basic rules ng support magic at kinumpirma ito ni Oliver. Ipinaliwanag niya na ang lakas ng buff ay nakadepende sa nagko-conjure ng spell, at ang tagal ng epekto ay nakadepende sa tatanggap. Kaya kailangang i-renew ng enchanter ang mga buff bago pa ito mawala, at karaniwang tumatagal ang mga ito ng mga 3 minuto at kinumpirma ni Phil ito subalit sinabi niyang sobrang taas ng magic resistance nila, kaya hindi man lang umaabot ng 2 minuto ang mga buff, at kay Oliver ay mas malala pa mga 1 minuto lang. Ipinaliwanag ni Luna kay Oliver na isang bangungot ang katawan niya para sa isang enchanter pero kahit ganoon, kayang-kayang i-manage iyon ni Orhan at sinabi ni Oliver na kung ganoon dapat ay kaya rin iyon ni Phil, lalo na't mas mahusay siyang enchanter kaysa kay Orhan na mas mababa raw ang antas kumpara sa iba. Ngunit ibinunyag ni Luna na alam ni Orhan ang sarili niyang kakulangan, at dahil doon ay gumawa siya ng mga original na spell para bumawi at nagtaka ang lahat, pero iginiit ni Luna na totoo iyon. Matapos magamot ang kanilang mga sugat ay pinamadali ni Luna ang pag-alis. Habang papabalik ay sinabi ni Oliver na kahit gumawa pa si Orhan ng mga original na spell, hindi pa rin ito ka-level ng ibang enchanter at sinabi ni Luna na nagkakamali siya. Ipinaliwanag niya na may isang spell si Orhan na nagpapataas ng power ng higit 50 beses, nabigla si Oliver at iginiit naman ni Phil na imposible iyon, dahil kahit si Selma ay mga 10 beses lang ang kaya subalit sinigurado ni Luna na totoo ito. Dahil dito ay tinanong ni Oliver kung nakadepende ba ang Celestial Flash niya sa support magic ni Orhan, kinumpirma ito ni Luna at idinagdag na hindi lang iyon, pati na rin ang offensive magic ni Anneli at ang depensa ni Derek ay apektado. Ipinaliwanag niya na ang mga original spell ni Orhan ay inilalapat sa kagamitan at pati sa mga spell mismo, kaya hindi nila biglang nararamdaman ang bigat o pagbagsak kapag nawawala ang epekto. Doon tuluyang naunawaan ng lahat kung bakit sila ngayon ay sobrang hina. Tinanong sila ni Luna kung naiintindihan na ba nila si Oliver pero alam niyang huli na ang lahat. Paglabas nila ng dungeon ay tiningnan sila ng ibang adventurer ng may paghanga. Inakala ng mga ito na napakahusay ng coordination nila sa bagong enchanter, pero alam ni Oliver sa sarili niya na hindi iyon totoo. Nakaramdam siya ng pagiging mediocre at naisip niyang hindi siya karapat-dapat tawaging bayani. Pero binigyang diin pa rin niya sa isip na siya ang tumalo sa itim na dragon at nabuo ang grupong ito dahil sa kanya hindi kay Orhan, talagang si Oliver ang pinakawalang utang na loob. Makalipas ang ilang sandali ay nakapasok na silang lahat sa dungeon,
Habang nagpapahinga sila ay lumapit si Selma kay Orhan at binanggit niyang maganda raw tingnan kung gaano nakainit ang pakikitungo ng mga bata sa kanya nitong mga nakaraang araw. Inamin ni Orhan na medyo nag-alala siya kung paano siya pakikitunguhan ng mga bata matapos lumabas ang artikulo sa pahayagan, pero tinanggap pa rin siya ng lahat at naalala ni Selma na narinig niyang pinag-uusapan nina Orhan at ng mga bata si Albert kanina, kaya ikinwento niya kung gaano kasakit ang pagkawala nito para sa Silver Rabbits. Pagkatapos noon ay natalo ng Hero Party ang Black Dragon subalit sobrang hirap ng laban, kaya alam ni Orhan na hindi namatay si Albert dahil mahina siya kundi dahil lang sa malas na mga pangyayari. Nagpatuloy si Selma at iginiit kung gaano kahirap humanap ng taong kayang pumalit sa puwang na iniwan ni Albert sa guild. Alam ni Orhan na sinusubukan siyang i-recruit ni Selma ngunit hindi siya interesado at sinabi niya na hindi kailangan ng isang party ang dalawang enchanter, at naiintindihan iyon ni Selma. Ngunit dahil sinabi ni Orhan na lilipat siya sa swordsmanship at iniisip pa rin ni Selma na magiging mahalagang miyembro siya ng team, pagkatapos nito ay opisyal nang nagsimula ang misyon at ipinaliwanag sa lahat ang plano bago sila umalis. Sina Orhan ay naitalaga sa Group 10 kaya't sila ang nasa pinakadulo ng formation, ibig sabihin lang nito ay sila ang itinuturing na pinaka-promising na grupo at doon ay medyo kinakabahan si Sofia dahil halos sila na lang ang nasa likuran. Subalit sinabi ni Orhan na mahalagang karanasan ito. Dahil sa komplikadong ayos ng dungeon, kailangan nilang matutong mag-navigate ng mag-isa sakaling mahihiwalay sila sa iba at sumang-ayon si Logan kay Orhan, ngunit hindi pa rin gusto ni Caroline ang ideya na maaaring mawala sila sa loob ng dungeon. Ipinaliwanag ni Orhan na kaya mahalagang maglaan ng oras sa pangangalap ng impormasyon bago ang dungeon dive lalo na ang mga mapa ng loob ng dungeon, para hindi sila mabigla sa mga hindi inaasahang pangyayari. Dahil dito ay hiniling ni Caroline kay Orhan na ibahagi ang kaalaman niya, dahil mas malalim na ang narating niya sa dungeon kaysa sa kanilang lahat at gusto nilang matuto tungkol sa pinakamalalalim na palapag. Walang nakitang problema si Orhan sa pagsasalita tungkol dito kaya't sinabi niya na ang mga lower floors ay opisyal na nagsisimula sa floor 76, at ang mga palapag mula roon ay kadalasang may tema ng yelo o nyebe. Tungkol naman sa pinakamalalalim na palapag ay nagsisimula iyon sa floor 91, ngunit halos hindi na siya nakapagpaliwanag ng maayos dahil paulit-ulit siyang ininterrupt ng iba sa dami ng tanong nila. Samantala sa ibabaw ay dumating si Luna sa Adventurers Guild kasama ang natitirang miyembro ng Hero Party, agad niyang hiniling na makausap ang Guildmaster dahil may mahalaga siyang sasabihin at ipinahayag ng isa sa mga receptionist na si Eleanor na kasalukuyang nasa meeting ang Guildmaster. Kaya kailangan munang maghintay si Luna. Ngunit nagmamadaling sinabi ni Luna na wala ng oras dahil kailangan nilang agad na force teleport palabas ng dungeon ang lahat, bumalik sa dungeon ang eksena at nagpatuloy ang grupo sa paglalakbay sa loob, ngunit unti-unti na nilang nararamdaman na may mali. Una sa lahat ay matagal na silang hindi nakakakita kahit isang halimaw man lang at sa isang kwartong ganito kalaki, dapat ay napakarami na nilang nakakasalubong at tinanong ni Logan si Orhan kung ganito ba talaga karaniwan ang isang floor, ngunit binanggit ni Orhan na hindi pa niya kailanman naranasan ang ganito. Para bang natatakot ang lahat ng halimaw sa isang bagay subalit wala siyang ideya kung ano iyon, nagsisimula ng mainip si Caroline dahil gusto na talaga niyang lumaban at parang sinadya ng tadhana, may isang nag-iisang goblin na biglang lumitaw sa malapit. Agad itong sinugod ni Caroline at sinubukan siyang pigilan ni Orhan at binalaan na huminto dahil sapat ang lakas ng goblin para pabagsakin siya sa isang atake lang, ngunit tuluyan siyang binaliwala ni Caroline at dahil dito ay napilitan si Orhan na iligtas siya at agad niyang nilagyan ng debuff ang goblin, upang maglaan ng oras para mapapabagsak ito ni Caroline. Masayang inanunsyo ni Caroline na natalo na niya ang goblin, ngunit agad siyang pinagsabihan ng iba na sobrang delikado at katangahan ang ginawa niya at sa una ay wala siyang pakialam, ngunit ipinaliwanag nila na kung wala roon si Orhan ay maaari siyang napahamak. Kung nangyari iyon ay mapipilitin sina Sofia at Logan na iligtas siya, na maglalagay sa buong party sa panganib at napagtanto ni Caroline na mali siya at humingi ng paumanhin, sinabi ni Orhan na hindi niya iyon isusumbat basta mas maging maingat na lang siya sa susunod. Sa katunayan dahil gustong-gusto ni Caroline ang pakikipaglaban sa mga halimaw kahit isa siyang defender, inalok siya ni Orhan na turuan ng isang espesyal na teknik na tinatawag na active defense at agad na na-excite si Caroline at hiniling na ipaliwanag niya ito.
Ipinaliwanag ni Orhan na ang active defense ay isang paraan ng pag-akit sa mga atake ng kalaban upang manatili itong abala habang naghahanda ang mga kakampi ng counterattack. Lahat ng nilalang ay kailangang maghanda muna ng galaw bago umatake, pero kung maaantala nila ang paghahandang iyon ay maaari nilang pansamantalang mapigil o ma-stun ang kalaban. Para magawa ito ay kailangan nilang pag-aralan ang attack patterns ng kalaban at umatake sa mismong sandaling malapit na itong umatake. Sa tingin ni Caroline ay napakaastig ng ganitong paraan ng paglaban, subalit pinaalalahanan siya ni Orhan na hindi ang pagkatalo ng halimaw ang pangunahing layunin niya. Ang mahalaga ay mapigilan niya ang kalaban hanggang handa na ang kanyang mga kakampi. Sinabi ni Caroline na naiintindihan niya iyon at samantala sa ibabaw ay nakikipagpulong ang Guildmaster sa Hero Party, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit kailangang ipatawag siya ng biglaan. Si Luna ang nagsalita at sinabi na kailangan nilang agad na force teleport palabas ng dungeon ang lahat. Nag-alinlangan ang Guildmaster dahil napakalaki ng mana na kailangan para sa ganitong kalaking teleportation, at hindi nila ito pwedeng gawin kung hindi seryosong emergency. Ngunit ipinaliwanag ni Luna na mas seryoso pa sa seryoso ang sitwasyon at ayon sa kanya, ang Black Dragon ay nakalusot sa kanyang Fickle Gate at ngayon ay nasa isang random na floor sa loob ng dungeon na kung walang gagawin, may makakatagpo rito sooner or later. Gayunpaman ayon sa mga patakaran ay kailangan pa ring magsagawa ng formal na diskusyon ang Guildmaster bago niya ma-activate ang Force Teleport, habang nangyayari iyon ay bumalik muli ang eksena sa dungeon. Tinanong ni Logan si Orhan kung maaari ba siyang turuan ng debuff magic, ngunit sinabi ni Orhan na hindi iyon magandang ideya dahil napakahirap nitong aralin. Ang bisa ng debuff spell ay nakadepende sa magic resistance ng target. Para magamit ito ng maayos ay kailangan ni Logan na lubos na maunawaan ang spell at malaman ang magic resistance ng bawat halimaw sa dungeon. Bukod pa roon ay hindi rin gaanong epektibo ang debuff magic sa mas malalalim na floors, kaya hindi ito praktikal bilang pangunahing skill. Gayunpaman ay may isang trick si Orhan na alam na maaaring maging kapaki-pakinabang. Itinuro niya ang isang pares ng mga lobo na papalapit sa kanila at sa halip na umatake, naghintay lang si Orhan at makalipas ang ilang segundo, parehong nahulog ang mga lobo sa isa sa mga patibong na inihanda niya kanina. Namangha ang lahat dahil wala pa silang nakikitang ganitong klaseng diskarte noon, kaya ipinaliwanag ni Orhan na isa lang itong simpleng trick na sobrang kapaki-pakinabang para maiwasan ang mga kaaway na palihim na makalapit sa party, habang sumusulong sila sa dungeon. Sinabi niya kay Logan na mainam kung matutunan niya ang teknik na ito, dahil trabaho ng isang enchanter na panatilihin ang bentahe ng party sa loob ng labanan at pagkatapos nito, hinarap ni Orhan si Sofia at sinabi na kung gusto niyang mas lumakas, dapat niyang matutunang gumamit ng parallel casting. Kaya na niyang gumamit ng special grade spells, ngunit ang ganitong uri ng mahika ay nangangailangan ng oras bago tuluyang ma-activate at kung matututo siyang mag-parallel cast, maaari niyang simulan ang ikalawang spell habang kalahati pa lang ang unang spell, para mabawasan ang patlang sa pagitan ng mga atake. Medyo mahirap itong aralin ngunit ayon kay Orhan, kahit sino ay kayang matutong mag-cast ng kahit dalawang spell ng sabay basta sapat ang oras at pagsasanay, kaya sinabi niya kay Sofia na subukan ito kapag tapos na ang misyon. Dagdag pa niya na maaari naman siyang magpaturo kay Selma sa susunod, ngunit binanggit ni Sofia na mas gusto niyang si Orhan mismo ang magturo sa kanya at nagulat si Orhan sa paliwanag niya at gusto sana niyang tumanggi, ngunit hindi niya kayang humindi sa ganoong mukha kaya't pumayag siyang sanayin siya sa ibang araw. Samantala sa ibabaw ay handa na sa wakas ang paghahanda para sa force teleportation, kapag tuluyang na-charge ang spell na agad itong i-activate ng Guildmaster at pagkatapos nito, sinabi niyang gusto niyang bumalik ang hero party sa dungeon upang talunin ang Black Dragon. Nang marinig ito ay natataranta ang lahat dahil alam nilang wala silang kakayahang talunin ang halimaw na iyon. Sinubukan ni Anneli na magdahilan at sinasabing kailangan pa nila ng oras para makabawi mula sa huling laban. Ngunit pinutol siya ni Luna at iginiit na babalik sila sa dungeon sa lalong madaling panahon upang patayin ang dragon at mayroon lamang siyang isang kahilingan. Sa loob naman ng dungeon ay nakarating na ang grupo sa boss room ng floor, dahil masyado itong advanced para sa mga recruit at ang mga supervisor na lang ang hahawak sa laban, sumugod si Orhan sa unahan kasama ang iba pang supervisor. Pagkasimula ng laban ay agad niyang inakit ang atensyon ng troll upang maabala ito habang naghahanda ang iba sa pag-atake. Mahusay na kinontrol ni Orhan ang galaw ng labanan at dahil dito,
napatumba nila ang troll sa loob lamang ng ilang minuto at naging maayos ang takbo ng lahat. Ngunit sa panig ng Hero Party ay sobrang sama ng sitwasyon at papunta na sila pabalik sa dungeon na si Luna ang nangunguna, ngunit nagtataka ang iba kung bakit hiniling niya sa Guildmaster na i-teleport palabas muna ang mga tao mula floor 40 hanggang 50. Ipinaliwanag ni Luna na iyon ay dahil malamang naroroon si Orhan sa mga palapag na iyon, at kakailanganin nila ang tulong niya kung balak nilang talunin ang dragon at sa panig ni Orhan, nakarating na sila sa boss room ng ika-50 palapag at kakapatay lang nila sa crab monster. Dahil dito ay opisyal nang natapos ang misyon subalit ng akala ni Orhan ay maaari na siyang magpahinga, biglang nagbitak ang espasyo sa itaas nila at biglang lumitaw ang Black Dragon, na nagdulot ng matinding takot sa lahat. Si Selma at ang iba pang supervisor ay tuluyang napatahimik dahil alam nila kung gaano kadelikado ang dragon na iyon, kahit si Orhan ay walang ideya kung paano haharapin ang sitwasyon, dahil wala silang kakayahang talunin ang nilalang na iyon sa kalagayan nila ngayon. Ang tanging tunay na pagpipilian nila ay subukang makalusot sa dragon o makarating sa teleportation crystal, ngunit mas madali itong sabihin kaysa gawin lalo na't ang lahat ay labis na natatakot para kumilos at karaniwang tina-target ng mga halimaw ang malalaking grupo ng tao, kaya malamang na sila ang unang maging biktima ng dragon. Alam ni Orhan na kung tatakbo siya mag-isa na maaari siyang mabuhay, ngunit hinding-hindi niya kayang iwan ang mga batang iyon kaya't nagpa siya siyang isusugal ang lahat at labanan ang itim na dragon hanggang kamatayan. Sumigaw siya sa ibang supervisor at inutusan silang gawin ang lahat ng makakaya nila para panatilihing buhay ang mga bata, dahil dito ay natauhan sila mula sa takot at pumwesto sa depensibong ayos habang sumugod si Orhan patungo sa dragon at gaya ng inaasahan ni Orhan, itinapat ng dragon ang apoy nitong bola diretso sa grupo. Kahit may nakataas na silang barrier, alam nilang walang kakayanin ang barrier laban sa hagupit ng hininga ng dragon subalit sa mismong sandali ng tama, nagawa ni Orhan na mag-cast ng panandaliang buff para palakasin ang barrier ng sapat upang mabuhay silang lahat. Napakabilis nito kaya halos walang nakapansin maliban kay Selma na gumamit si Orhan ng support magic, ngunit mas malaki pa ang problema ni Orhan sa sandaling iyon at sinusubukan niyang humanap ng butas para atakihin ang dragon, kaya naghagis siya ng isang punyal patungo sa mata ng dragon. Bagamat nakapikit agad ang dragon para ipagtanggol ang sariling iyon mismo ang inaasahan ni Orhan, habang nakapikit ang mga mata ng dragon at tumalon siya sa ere at tinarget ang leeg nito gamit ang isang napakalakas na atake na nagdulot ng maliit na pagsabog. Namangha ang lahat na nagawa ni Orhan ang ganoong lakas sa isang suntok lamang, ngunit kahit ang ganitong uri ng pag-atake ay hindi pa rin sapat para talunin ang dragon at sa katunayan, mukhang wala man lang itong tinamo na pinsala na labis na ikinabahala ng lahat. Ngunit tiniyak ni Orhan sa kanila na walang dapat ikabahala dahil may plano siya, isinuot niya ang isang espesyal na kwintas at muling sumugod para atakihin ang dragon at nang magbitaw ng apoy na bola ang dragon, ibinalik ito ni Orhan gamit ang isang reflective wall spell. Namangha si Logan sa kanyang nakita dahil wala pa siyang naririnig na spell na kayang ibalik ang atake pabalik sa kalaban, at iyon ay dahil isa iyon sa mga orihinal na spell na nilikha mismo ni Orhan at inaasahan ni Orhan na sapat ang lakas ng apoy ng dragon para masusugatan ito, ngunit nanatili pa rin itong walang pinsala. Kaya napilitan siyang gumawa ng mas matinding hakbang at nagcast siya ng status boost spell sa sarili niya, isang spell na nagde-double sa stats ng lahat ng kakayahan ng kanyang pangunahing attributes ngunit nag-aalala pa rin si Selma dahil kahit malakas si Orhan, ang simpleng pagde-double ng kanyang stats ay hindi pa rin sapat para tatapatan ang lakas ng dragon. Gayunpaman, hindi kailanman balak ni Orhan na tumigil sa pagde-double lamang ng kanyang kapangyarihan kaya't nagpatuloy siya at nagcast pa ng status boost sa sarili niya ng 4 na beses, dahilan para umabot sa 32 beses ang lakas niya kumpara sa dati. Tuluyang nabigla si Selma dahil karaniwan kapag paulit-ulit na ginamit ang parehong spell, nire-reset lang nito ang tagal ng epekto at hindi nagsasama-sama ang lakas kaya't wala siyang ideya kung paano nagawa ni Orhan ang ganoong nakakamanghang bagay. Ngunit may pakiramdam si Selma na hindi pa iyon ang lahat ng alas na hawak ni Orhan dahil sa 32 beses na boost, kaya na ngayong gumalaw ni Orhan ng sobrang bilis na hindi na siya masundan ng paningin ng iba kaso hindi niya ito kayang panatilihin ng matagal, dahil ang pagcast ng katumbas ng 30 spell ng sabay-sabay ay napakalaking bigat sa kanyang katawan. Kaya gusto niyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon at muli siyang tumalon diretso patungo sa dragon,
pero habang nasa ere siya ay sinimulan ng dragon na iwinasiwas ang buntot nito para pabagsakin si Orhan. Gayunpaman ay nagawa ni Orhan na lumikha ng isang lumulutang na plataporma sa ilalim ng kanyang mga paa para makaiwas sa hampas ng buntot. Ang platapormang iyon ay hindi gawa ng isang spell kundi resulta ng espesyal na kakayahan ni Orhan, isang kapangyarihan na taglay ng ilang tao. Sa kaso ni Orhan, ang kakayahan niya ay tinatawag na Magical Convergence, na nagbibigay daan sa kanya na matitipon ang mahika sa iisang punto at gawing pisikal na anyo. Kaya rin niyang gamitin ang purong mahika para itulak ang sarili niya sa ere. Dahil dito ay napaka-versatile ng kanyang kakayahan sa labanan, ngunit hindi ito natatangi kay Orhan lamang at si Oliver ay mayroon ding kaparehong kakayahan, subalit sa halip na gamitin ito para sa paggalaw ay ginagamit niya ito para palakasin ang kanyang mga atake. Nagcast si Orhan ng sunod-sunod na buff sa kanyang espada habang sumusugod siya para sa isa pang atake at sa pagkakataong ito, nagawa niyang magdulot ng disenteng pinsala sa dragon kaso nagsisimula ng sumingil ang katawan niya dahil sa pagpapanatili ng lahat ng buff niya. Kita ni Selma na nahihirapan na si Orhan sa laban pero ang ibang supervisor ay hindi sapat ang lakas para makasabay sa dragon, at kahit sumali pa siya mag-isa at pakiramdam niya ay hindi rin siya gaanong makakatulong kay Orhan. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na nakaramdam si Selma ng tunay na takot. Kaya hindi tumitigil ang panginginig ng kanyang katawan kahit pilitin niya ang sarili, ngunit gagawin pa rin niya ang lahat para masigurong ligtas ang mga estudyante, upang makapag-focus si Orhan sa kanyang laban. Ilang taon na ang nakalipas at noong bata pa si Orhan ay buong araw silang naglalaro nina Luna at Oliver sa nayon at namumuhay sila ng payapa, kaso nagbago ang lahat ng umatake ang Fire Nation at isang araw, nasa labas ng nayon sina Orhan at Oliver at nag-eensayo. Pagbalik nila, natagpuan nilang sunog na sunog ang buong nayon dahil sa mga bandido at lahat ng kakilala nila ay pinatay sa mga lansangan, lubos silang nadudurog at sinisisi ang sarili dahil hindi nila naprotektahan ang mga taong mahalaga sa kanila, ngunit wala na silang magagawa noon. Ginugol nila ang natitirang oras sa paglibing sa mga kaibigan at pamilya na namatay sa pag-atake at mula sa araw na iyon, nangako sina Orhan at Oliver sa isa't isa na magiging sapat silang malakas upang hindi na muling mangyari ang ganitong trahedya, isang pangako na buong buhay na pinagsisikapan ni Orhan na tuparin. Hinding-hindi niya hahayaang may isang dragon lang ang humadlang sa kanya sa pagprotekta sa kanyang mga kaibigan. Ang lilang ulap na bumabalot ngayon sa dragon ay palatandaan na magpapakawala na ito ng pinakamalakas nitong atake, kaya't nagtataka si Selma kung ano ang plano ni Orhan. Napagtanto niya na malamang gumagana ang lilang ulap katulad ng Magical Convergence, ibig sabihin ay nagtitipon ng enerhiya ang dragon para sa susunod nitong pag-atake at ginagamit ng dragon ang enerhiyang iyon upang bumuo ng mga sandata sa iba't ibang direksyon. Ngunit noong huling beses na nakalaban ni Orhan ang ganitong uri ng halimaw, mas marami itong ginamit na sandata kaysa ngayon kaya't malinaw na minamaliit pa rin siya ng dragon at balak ni Orhan na samantalahin iyon. Habang nagsisimulang magpaputok ang dragon ng mga atake kay Orhan ay mabilis siyang gumalaw pakaliwat pakanan para makaiwas sa gumamit ng fireball para ililigaw ang atensyon ng dragon habang lumalapit siya para muling umatake, ngunit sa kasamaang palad dahil sa sobrang enerhiyang naipon ng dragon, naging masyadong matigas ang mga kaliskis nito at hindi na kayang hiwain ni Orhan. Mas lumala pa ang sitwasyon dahil halos wala na siyang pagkakataong huminga, dahil tuloy-tuloy siyang binobomba ng dragon ng mga mana attack kaya't naglagay siya ng rock wall para ipagtanggol ang sarili. Subalit hindi iyon naging kasing epektibo ng inaasahan niya dahil nagawa ng dragon na baguhin ang isa sa mga sibat nito sa paligid ng pader, dahilan para tuluyang maging bukas si Orhan sa atake at mabuti na lang at nagprecast si Orhan ng reflective wall spell para sa ganitong mga sitwasyon, ngunit sa totoo lang ay muntik na siyang mamatay sa sandaling iyon. Patuloy na nanood ang iba habang pinipigilan ang hininga habang umaasang magwawagi si Orhan, ngunit alam ni Selma na hindi ito magiging ganoon kadali dahil kahit nakakaya pang sumabay ni Orhan sa dragon, wala pa rin siyang naibibigay na tunay na mapagpas siyang atake. Mas mahirap pala ang lumaban ng mag-isa kaysa sa inaasahan ni Orhan, dahil kahit nagagalit siya sa dati niyang party dahil sa pagtataksil at hindi niya may kakailan na napakahalaga nila at noong huling beses na hinarap nila ang dragon, sina Derek at Luna ang humaharang sa lahat ng mana attack nito. Si Nelly naman ang nagbibigay ng perpektong cover fire at sapat ang lakas ng Divine Flash ni Oliver para tapusin ang laban,
ngunit ngayon na wala sila ay napipilitan si Orhan na gawin mag-isa ang lahat ng papel na iyon at alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit hindi pwedeng mabigo kaya't kailangan niyang humanap ng paraan. Sinimulan niyang gamitin ang mga active defense technique na itinuro niya kay Caroline para magulo ang galaw ng dragon at sirain ang pattern ng mga atake nito, habang unti-unti niya rin itong inilalayo upang hindi matamaan ang mga estudyante. Nang makalayo na siya ng sapat sa lahat, sabay-sabay niyang pinakawalan ang maraming fire blast spell laban sa dragon na halos hindi pa rin ito napinsala kaso alam na ni Orhan na hindi iyon sapat para tuluyang talunin ito, kaya nga binago niya ang kanyang mga fireball spell kanina pa. Ginawa niya itong mga bitag na sumisipsip ng mana sa paligid at muling nag-a-activate sa takdang pagitan ng mas malakas, ibig sabihin ay paulit-ulit nitong pinapasabog ang dragon hanggang sa kanselahin ni Orhan ang spell. Unti-unting nababawasan ang buhay ng dragon dahil sa mga pagsabog, ngunit tumanggi pa rin itong bumagsak at kalaunan ay nagawang sirain ang lahat ng magic circle at sa kabutihang palad, may ilan pang alas si Orhan dahil si Oliver ang siyang tumapos sa dragon noon gamit ang Divine Slash, nagpa siya si Orhan na gawin din ang sarili niyang bersyon ng teknik na iyon. Habang nagbibitaw ng fireball ang dragon patungo sa kanya, inilabas ni Orhan ang kanyang Divine Slash at para masigurong hindi ito mahaharang, nagcast siya ng impact puff sa mismong sandaling nagbanggaan ang slash at ang apoy ng dragon, dahilan para tumatagos pa ito ng mas malakas hanggang sa direktang tumama sa dragon. Nagdulot ito ng isang napakalakas na pagsabog at may isang bahagi ng katawan ng dragon ang bumagsak sa lupa, kaya inakala ng lahat na nagtagumpay na si Orhan ngunit kabaligtaran nito ang nangyari dahil sa buhay pa rin ang dragon. Lumalabas na isinakripisyo nito ang sariling buntot para harangin ang Divine Slash, isang bagay na hindi inaasahan ni Orhan kahit na dapat sana ay inisip niya iyon mula sa isang napakalakas na boss, muling nagsimulang magbitaw ng mas marami pang atake ang dragon kaya't napilitan si Orhan na patuloy na umiwas at tumakbo. Kaso sa kalagitnaan ng laban ay naubos na ang oras ng kanyang buff kaya't bumalik na sa normal ang kanyang lakas, nakita ito ni Selma at sinubukan niyang tulungan si Orhan sa pamamagitan ng pagcast ng sarili niyang status buff sa kanya. Ngunit agad itong kinansela ni Orhan at sinabi kay Selma na huwag na siyang makialam dahil hindi sapat ang lakas ng kanyang mga buff para may maging epekto sa sitwasyong ito, giit niya kay Selma na mag-focus na lang sa pagprotekta sa mga estudyante dahil kaya niyang harapin ang dragon ng mag-isa. Habang binanggit niya ito ay nagcast pa siya ng isa pang quintuple status boost sa sarili niya bago niya tinamaan ang dragon ng isang buff Thundershock spell, dahil sa lakas ng pagsabog ay tuluyang nahulog ang dragon mula sa langit. Nang bumagsak ito sa lupa ay nagtanong ang lahat kung tuluyan na bang napatay ni Orhan ang dragon, ngunit hindi pa rin dahil buhay pa rin ito kahit papaano at hindi makapaniwala si Orhan na hindi papatay ang dragon, lalo na't nauubusan na siya ng mga alas. Lampas na sa limitasyon ang kanyang espada at tuluyan itong nabasag sa kanyang mga kamay subalit hirap na rin ang dragon, kaya alam ni Orhan na isang malakas na atake na lang ang kailangan para tuluyan itong mapabagsak. Iniwan niya ang sirang espada at nagpa siya na ilabas ang kanyang huling alas, ginamit niya ang destruction spell at pinapatawag ang kanyang purong itim na great sword na isang sandata na hindi pa kailanman nakita ng iba na ginamit niya. Ang destruction spell ay isang mahika na pinipiga ang lubos na pinalakas na enerhiya upang mabuo ang isang espada na kasing lakas ng isang special rank spell. Pagkatapos nito ay tumalon si Orhan para sa huling sagupaan laban sa dragon kaso sa halip na dumiretso rito, ginamit niya ang 12-12 ng reflective wall na nakakalat sa buong battlefield upang paulit-ulit na tumalbog at pabilisin ang sarili. Sa huli ay bumagsak siya mula sa itaas at tinamaan ang dragon ng huling hampas tuluyan itong tinapos.